Tinawag na demolition job at fake news ni Communications Secretary Jay Ruiz ang paratang tungkol sa malaking kontratang nakobra umano ng kanyang kumpanya sa PCSO. Git ng kalihim, hindi naman siya ang may-ari ng nasabing kumpanya. Narito ang report ni Maricel Halili. 8 araw pa lang sa pwesto, nahaharap agad sa kontrobersya ang bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na si Secretary Jay Ruiz. Sa pinoblish na storya ng online news site na Politico, parang tumama raw sa loto si Ruiz nang makakuha ito ng 206 million pesos na kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa media company na Digital 8 Incorporated kung saan isa raw siyang co-founder. Pero paglilinaw ni Ruiz, hindi siya stockholder ng kumpanya, kundi kinatawan lang. On my 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Tumayo rin daw siyang sales and marketing head ng Digital 8 mula noong October 2024. Pero nag-resign na siya nitong Enero. Kaya malakas ang loob ko. Humarap sa inyo ngayon, wala akong kinitang 200 million. Pag-amin ni Ruiz, naapektuhan ng balita ang kanyang pamilya. Bukod sa na high blood ang 78 anyos niyang ina, kinailangan niya rin daw mag-request ng security para matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Lalo't uso raw ngayon ang mga kaso ng kidnapping. Sa kabila ng issue sa dati niyang kumpanya, wala na raw balak magdemanda ang kalihim. I was contemplating siyempre yung una mong reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Pero nung naitulog ko, naisip ko, baka naman lalo lang tayong madistract. Chinek naman ng News 5 sa official website ng Securities and Exchange Commission ang ibang datos tungkol sa Digital 8. Lumabas na inirehistro ang kumpanya noong 2012 at nasa Taguig ang tanggapan nito. Sa isa pang SEC document, 5 ang nakalistang may-ari ng kumpanya, pero hindi kasama si Ruiz. Aminado naman si Ruiz na meron siyang ibang negosyo gaya ng ilang restaurants. Idadivest na rin umano niya ang kanyang ownership sa isang political management firm dahil meron itong conflict of interest. Reklamo lang ni Ruiz, hindi man lang hiningi ang panig niya kahit na personal naman niyang kilala ang mga may-ari ng news site na naglabas ng balita. Kilala ko naman si dating Undersecretary Ray Marfil. Nakasama ko siya sa Senate. Kilala ko rin naman si Hil Cabacunan na nakasama ko rin sa House. Ang dami kong kakilala, common friends, na nandun. In fact, isa nga dyan si Benji Liwanag. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga binanggit na pangalan pero tumanggi ang mga ito na magkomento. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.